Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga uri or katangian ng lalaki na masasabing maswerte ka kapag ganitong lalaki ang natapat sa iyo. So ladies, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto, yung masipag. Alam nyo, ang lalaking masipag, sigurado na may patutunguhan ang buhay. Madalas ang mga ganitong lalaki ay may pangarap sa buhay. Although, sila talaga ang kumakayon. Sila ang nagbabanat ng buto para maibigay yung pangangailangan ng partner, kayong dalawa at ng pamilya. Okay? Pero alam nyo, marami din ang mga tamad, yung mga tao na walang pangarap sa buhay. Walang ginawa kundi tumambay. Walang ibang ginawa kundi yung mga bisyo niya, di ba? Tamad na nga, marami pang gawaing masasama, di ba? Kaya ladies, kapag ang natapat sa iyong lalaki ay masipag, naku po, ingatan mo yan, mahalin mo yan, okay? Kasi sigurado na maging maayos ang future ninyong dalawa. Number one. Number two, eto, yung walang bisyo. Okay? Alam nyo, ang lalaki na maraming bisyo, naku, sigurado na sasakit ang ulo mo dyan. Okay? Puro konsumisyon. Okay? Yung pag-iinom ng alak, naku, kapag nalasing yan, sigurado na distorted na ang pag-iisip niyan. Madalas, nakakahiya na ang mga pinaggagawa ng mga yan. Kung hindi masama, nakakahiya. Di ba? Yung malakas, manigarilyo, di ba? Yung mga ganyan, binibigyan na ng sakit ang katawan, winawaldas pa ang pera, di ba? Ang yosi ngayon, mahal yan. Hindi ko alam kung 6 pesos ba, 7 pesos or more, di ba? Eh kung suga pa yan sa paghit-hit buga, nako, doon na napupunta ang kanyang kinikita, okay? At eto pa, yung gumagamit ng mga ipinagbabawal, nako, delikado yan, okay? Delikado ka na nga sa mga nagpapatupad ng batas, delikado pa sa community, di ba? At delikado ka sa sariling pamilya mo. Kasi ang mga taong gumagamit ng mga ganyan, delikado na ang pag-iisip niyan kapag yan ay bangingi na. Kaya maraming nangyayaring hindi maganda kapag ang tao ay lulong sa mga ganyan. At ito pa ang worst sa isang relasyon, yung lalaki na babaero. Okay? Bisyo yan. Okay? Yung wala siyang kakontentuhan. Hindi siya mapakali. Gusto niya laging may bago. Nako, sigurado na pasakit ang dala ng lalaki niyan. Walang katahimikan, konsumisyon, at kung ano-ano pa. Kaya kapag ang partner mo ay walang bisyo, nako, napakaswerte mo. Kasi iilan lang yan. Eto pa pala, yung nahumaling na sa mga games, lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Wala nang ginawa kundi maghapon naglalaro. So ayan po, ang number two. Number three, eto, yung bahay-trabaho lang. Wow naman. Lahat siguro ng kababaihan ay ito ang gusto na maging partner. Yung literal na bahay-trabaho, ang routine niya araw-araw. Sigurado na kapag ganyan ay kampante ka na. Alam mo na walang ginagawang kalokohan ang lalaki na yan. Siyempre, tansyado mo na yung oras, di ba? Oh, saktuhan lang. Hindi siya sobrang aga, hindi siya sobrang late, di ba? So, kapag ganyan ang lalaki, you are a lucky lady kasi sa panahon ngayon na napakaraming tukso, napakahirap labanan ang tukso, nagkalat sa workplace at sa cellphone, di ba? So, sa ganyang uri ng lalaki na walang ginawa kundi tumambay sa bahay, pumasok sa trabaho, ibig sabihin ay ikaw lang talaga ang mahal niyan. Okay? Wala nang iba yan. Kasi nakikita mo naman yung oras niya eh. Alam na alam mo na yung schedule niya. Kapag day off, nandyan lang siya sa bahay. Magkasama kayo dyan. Hindi ko sinasabi na perfect yan, pero at least, alam mo, di ba? Kampante ka sa nakikita mo sa ganyang lalaki. Number three. Number four, ito yung responsableng asawa or lalaki. Alam mo, ang lalaki na responsable, kapag yan ang nagiging partner mo sa buhay, hindi ka maghihirap. Kasi sigurado na masipag yan. Sigurado na nagpupursig yan. Gumagawa ng mga paraan
para maibigay ang magandang buhay sa iyo, okay? Ang mga responsable na lalaki ay maganda ang kanilang mindset. Merong mga goals yan sa buhay. Kasi ang pagiging responsable, maraming kaakibat yan na magagandang katangian. So, kapag maganda, maayos ang ginagawa mo, ang outcome niyan, ang output niyan ay sigurado na maayos. At ang mga responsableng tao, lalaki, maayos ang mga ginagawa niyan. Okay? Siyempre, yung mga irresponsable, sigurado na ang outcome ng mga ginagawa niyan ay mali, hindi tama, sakit sa ulo, problema. Okay? Kaya ladies, kapag ang lalaki na natapat sa iyo ay responsable, nako, swerte mo. Kasi madalas ang mga lalaki ngayon ay easy go lucky, walang pangarap, tamad, di ba? Palamunin. Naku, nakakahiya. So ayan po, ang number 4. Number 5, tapat at mapagmahal sa'yo. Wow naman. Ang ganitong lalaki ay dapat minamahal mo ng lubos. Okay? Kasi kampante ka na ikaw lang, wala nang iba. Tapat siya sa iyo eh. Faithful siya. Loyal. Okay? Ang ganitong lalaki, bihira ang mga ganito. Kapag ganyan ang partner mo, sigurado na mahal ka niyan. Okay? Dapat proud na proud ka dyan. Yan yung mga partner na inaalagaan, minamahal ng pabalik. Kasi deserve na yan. Deserve yung dalawa. Kasi mahal nyo ang bawat isa. Okay? Ang lalaking ganyan, sigurado na pamilya ang priority niya. Ikaw ang mahal niya. Ikaw yung priority niya sa lahat. Okay? Kaya napakaswerte mo kapag ganitong lalaki ang natapat sa iyo. Kasi sa panahon ngayon, talagang karamihan ng mga lalaki ay meron niyang itinatagong lihim. Madalas, meron niyang iba na tinatawag na extra, di ba? O, may mga lihim yan. May mga sikreto yan na hindi mo alam. Okay? Number 5. Number 6, ikaw lang ang kanyang bisyo. Uy, grabe ano? Ang saya-saya naman kapag ganyan, di ba? Kasi karamihan ng mga lalaki, meron niyang mga bisyo. Kung yan man ay hindi mahilig sa sugal, baka yan ay mahilig sa alak, di ba? Or any na bisyo na hindi maganda. Meron yan. Okay? Napakaraming uri ng bisyo. Okay? Pero kapag ang lalaki na yan ay talagang ikaw lang yung pinaglalaanan niya ng panahon at oras, literal, sabihin natin na ikaw yung bisyo niya, aba, ang sarap ng ganyang partner. Kasi siguradong kasiyahan ang dulot niyan sa relasyon, di ba? Masaya na kayo, alam mo na mahal ka niyan, di ba? Inaalagaan ka. Sinisiguro niya na naibibigay niya yung mga pangangailangan mo dahil ikaw ang kanyang pinagtutuunan ng kanyang oras, pagmamahal, kasi ikaw yung literal na vision niya. Ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Number 6. Number 7, may takot sa Diyos. Yes, alam niyo, kapag ang tao, lalaki man yan or babae, ay sinusunod niya yung nasa taas, sigurado na maayos ang mga pananaw niyan. Mabuting tao yan. Although hindi ko nila lahat. Kasi may mga tao na napaka-religyoso, nakikita mo na laging nagsisimba, pero salbahe, di ba? Napakaraming ganyan. Mga pakitang tao lang. Pero makikita mo naman ang totoong tao na may takot sa nasa taas. Okay? Kasi kapag ganun, ang effect niyan sa kanyang pagkatao ay maayos. Kasi kapag may takot ka doon, it reflects sa mga ginagawa mo sa totoong buhay. At madalas ay tugma sa maayos na gawain ang ginagawa ng taong may takot sa taas. Number 7. So, ayan po, ang uri o katangian ng lalaki na masasabing maswerte ka kapag ganyang uri ang natapat sa iyo, ang naging karelasyon mo. So, ladies, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.